So sir, diretso na tayo, no sir? Oo. Kayo po ay napipinto o kayo ay aspirant kayo no, sa pagka-senador mula sa pagiging kongresista. Ano po ba yung dapat i-expect ng mga taga-Nueva Ecija sa inyo at ng buong Pilipinas in general? Well, nakita naman ninyo, no, yung dito sa ating agri-party list, yung nire-representa natin dito, yung agrikultura, nakita naman ninyo, no, yung mga atin pong mga, sa termino po natin, 23 inakda natin ang batas na ngayon, no. Una na nga rito yung New Agrarian Emancipation Act, no. Yun pong nagpapawalang utang sa mga agrarian beneficiary, no, 610,000 agrarian reform beneficiaries. Tayo pong principal author, no. Ang layunin lagi natin dito, yung mga kayang sagutin ng gobyerno, sagot dapat yun ng gobyerno, no. Ito pong utang sa gobyerno, wala na to ngayon, no. Yung mga lupa, kanila na talaga, no? Yung mga binabayad sa utang, na dapat pambayad sa land bank, sa gobyerno, pangdagdag na ito sa panggastos sa pang-araw-araw, no. Yan din ang ginagawa natin sa pagdating sa kalusugan, no. Ito pong pinaglalaban natin na libreng gamot at libreng pagpapagamot. Hindi lang magsasaka ang apektado nito, lahat po, no. Dahil sa pag-iikot natin, talagang ito yung nakita natin pangunahing takot at pangamba ng lahat, no. Ang dami po nating kababayan, nakikita ko, no, kahit saan ako makarating, ayaw na magpadala sa ospital, nasa bahay na lang. Nakakalungkot, ang masaklap na realidad, para na lang nag-aantay ng oras, no. Dahil nga pag dinala sa ospital, walang pambayad, walang pambili ng gamot. Yung konting naipon sa isang iglap, ubos. Mangungutang, mababaw sa utang, lalong malulugmok sa kahirapan. No? So yan po yung ating pong pinaglalaban. No? Sinimulan na po natin ito. Nung una natin, nung 2023, no? Nung kaupo lang natin, wala pang isang taon, no? Natin pong in-expose, no? Na napakaraming pera para sa kalusugan na hindi ginagamit para sa kalusugan. Sinimulan nga natin ito nung in-expose natin yung napakaraming pera ng PhilHealth. Tayo po ang nag-expose doon. Wala pong makakaagaw sa atin doon, no? Dahil bago natin ito in-expose, akala ng lahat lugi ang PhilHealth, walang pera. Yung pala, ang mga pera, mahigit kalahating trilyon, 504 billion. Idagdag pa yung kinita nila ngayong taon, nasa 700 billion ang hindi ginagamit, nakadeposito sa bangko. No, kumikita ng interest. Hindi po ito katanggap-tanggap dahil habang ito ay kumikita ng interest, ang dami nga nating kababayan, minuminuto. Habang nag-uusap tayo rito, minuminuto namamatay dahil ayaw magpadala sa ospital, ayaw magpagamot. At yun po ang sinimulan natin. Dahil po sa pakikipaglaban natin, marami na po tayong napagtagumpayan, naging libre na ng tuluyan ang dialysis. Wala na pong dapat bayaran sa dialysis. Kasama na yung dialyzer, yung filter, saka yung epotin na gamot. Dati yung dialyzer, nire-recycle. Pagkatapos mo mag-dialysis ngayon, ibabalutin, uuwi mo, pagbalik mo, yun uli. Ngayon, hindi na po, bago na. Kada dialysis, libre na yan. Yung pong breast cancer, from 100,000 coverage, 1.4 million na. Yun pong mga pneumonia, lahat napataas na. Yung pong emergency room, dati kapag ikaw ay dinala sa emergency room, hindi po ito sagot ng PhilHealth. Kailan ang sinasagot lang yung mga naka-confine sa hospital. Ngayon, sagot na rin po ito. Pati kagat ng aso, animal bites, no? Sagot ito ng PhilHealth na kahit nasa emergency room. Yun pong mga diagnostic test katulad ng MRI, CT scan, PET scan. Alam natin, napakamahal po nitong lahat na kapag ito ay nireseta ng doktor, hindi na bumabalik. Or pag mag-iipon, by the time makaipon, matagal na, malala na yung sakit. Libre na rin po ito, no? Papagawa ng salamin, check up sa mata, dentista, lahat sinama na po na. Napakarami pa po nating binabantayan at ito nga yung isang dahilan din. No? Kung napanood ninyo yung agawan ng mikropono, wala pa to. Buti maraming mikropono dito, no? Hindi natin kailangan mag-agawan. Yung mikropono, yan ang dahilan, yung pinapirma natin ng commitment letter, yung PhilHealth at ng Department of Health Secretary. No? Pinapirma natin sila dahil ayaw natin na puro salita lang, gusto natin nakasulat kung ano yung itataas at kailan itataas. Yung pong mga pinasan yung mga panukalang batas, especially yung pagkakadiscover nyo dito sa problema sa PhilHealth, sa kalusugan and everything, paano naisip yun ng isang kongresistang mula sa probinsya?
Well, una sa lahat, sabi ko nga, pag umiikot ako, talaga ito yung nakita kong takot at pangamba. Kahit saan lugar ako. Marami nga akong napuntahan na lugar. Munta ako sa isang lugar. Kausap ko pa lang, 2 months ago. Pagbalik ko, wala na. Tinanong ko, ano nangyari? Magsasaka. Ano nangyari? Kasi kung meron ho yan iniinda, matagal na. Meron po sakit, tinitiis lang. Hindi lang pinapansin dahil yun na nga, no, walang pambayad. Meron nga tayong mga kababayan na namatay na lang, hindi nila alam na kailangan pa nilang magpa-dialysis pala.